Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay March 11, 2026. At mga kababayan happy anniversary. Happy anniversary po. Kasi 1 taon na po ngayong araw na ito. Simula nung dinala itong si former President Rodrigo Duterte dyan po sa The Hague. So anibersaryo ng pagkakadala doon po sa The Hague. Ito po yung araw na to, March 11, pero last year po 2025 nung binitbit ng eroplano itong si former President Rodrigo Duterte papunta po dyan sa The Hague, dyan po sa ICC, dyan po sa the Netherlands. Kaya mga kababayan, itong si Duterte ngayon ay pinag-aagawan. Pinag-aagawan po na itong dalawang solid supporter ni Duterte. Ito mga kababayan, panoorin natin yung video. Nag-aaway pa eh. Pinag-aawayan nila itong karton eh. Pinag-aagawan nila itong karton na standee ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Duterte Street. Sa The Hague, sa the Netherlands. Alam niyo mga kababayan, para lang hindi mabasa yung karton. Alam niyo ba kung saan tinatago? O doon tinatago yung lahat ng karton ng standee ni Duterte dun sa portalet mga kababayan, dun sa CR. Kala ko ba love na love nyo si Duterte? Bakit nyo tinatago sa CR? Ang baho-baho doon, di paglabas ninyo, di ang panghina ni former president, yung kanyang karton, yung kanyang standee. Tapos nakatago doon magdamag sa portalet dun sa CR. Tapos ganito ginagawa nila. Tingnan nyo Ganito yung ginagawa nila sa standee. Ayan. Akin yan. Akin yan. Pinag-aagawan nila. Akin yan. Akin to. Hindi, akin yan. Hindi, akin to. At sobra siyang makayakap dun sa standee, dun sa karton. Doon niya nakatago sa sa CR eh. O di lahat ng bakterya, lahat ng mabaho na amoy, dumikit na dyan sa standee, dyan sa karton. Tapos grabe siya makayakap talaga. Ano ba naman ito mga supporter na ito? Gusto mo yan? Yes. Ako din. Sige, magagawan tayo dyan ha. Sige. Dinidikit pa niya yung pisngi niya, yung mukha niya. Galing sa CR yan eh. O di lahat ng virus napunta na sa'yo. Diba? Napunta na sa'yo. Kasi gusto kong maano yung apat na sasakyan ako, ikaw wala. Marami akong sasakyan. Marami ka sasakyan, nag-drive. Dali na. Iyo ba yan? Akin to. Yes? Okay. Naka-record ha? Iyo o akin? Halikan mo nga si Pierre. Naku, halikan pa. Halikan pa yung standee, yung karton. Galing nga sa CR yan eh. Papakita ko sa inyo yung video para baka sabihin niyo nag-iimbento ako. Alam ko sinave ko yung video na kung saan itinatago nila yung standee sa loob ng portalet, sa loob ng CR. Tingnan ninyo. Ayan mga kababayan Hindi ko makita yung video pero ayan yung mga karton, mga standee ni former President Duterte. Diyan nila tinatago sa portalet, sa CR. Diyan din nakakabit yung Duterte Street ni PRRD. Ayan. So, syempre, diyan sa CR, mabaho yan. Diyan kayo umiihi, diyan kayo umiebak. Ayan Yung tatay niyong karton, tinatago pala sa kubeta o portalet sa Duterte Street. Imagine, yung hinahalik-halikan na dinadasal-dasalan ng mga DJ sa The Hague ni standee, pag nagpipiknik, nahaluan na pala ng amoy ng portalet. So, doon nila tinatago. Tapos, ngayon, ang gagawin nila, halik-halikan, yakap-yakapin. Kadiri talaga itong mga didilis na ito. Ihag mo nga kung talagang sa'yo yan. Ito ginagawa ko uto, bugbugin kita dyan. Uto-uto ka naman talaga. Napansin niya, inuuto na siya nung kausap niya. Sipain niya raw. Kasi grabe galing yan sa CR, galing sa portalet, tapos pinag-ayakap nyo, inahalikan nyo pa. Yung virus, dun sa CR, sa portalet, naglipatan na sa'yo. Mga bopos talaga itong
Mga didilis na ito eh. Ngayon po ay anibersaryo. March 11, 2025, binitbit po. Sa pangunguna ni General Torre, etong si Duterte pinasakay sa aeroplano at yun binitbit, dinala po sa dahig. And by the way mga kababayan, teka lang. Happy birthday po ngayon kay General Torre mga kababayan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo. Yan, happy birthday Chief Torre. Pakanton ka naman, sir. Grabe. Pero ayun yung mga kababayan, noong panahon pala na bibit-bitin, natatandaan nyo yan dun sa Villamor Air Base, yung hinihila nila si Duterte. Nung sinabi ng mga DDS na kinidnap daw si Duterte. Noong mga panahon na yon na nakikipag-usap siya ng maayos dito sa mga kamag-anak ni Duterte, sa abogado ni Duterte, biruin niyo birthday pala niya yon. Ito ang ginawa pala ni Torre, ginawa niya muna yung trabaho niya, tapos saka siya nag-celebrate ng kanyang birthday. Pero yung kaarawan niya pala yon. So memorable talaga kay Torre, pero yung birthday mo, binitbit mo yung former president at pinagpanagot mo dahil po sa ginawa dito sa pangtotokhang, dito sa at hinarap doon sa ICC na kung saan siya ay naharap sa crime against humanity. So grabe, inuna pa niya yung trabaho niya kaysa mag-celebrate ng kanyang birthday. Kaya saludo po kami dito kay Chief Torre, the People's General. Hanggang ngayon, general pa rin siya mga kababayan kahit nag-retire na siya. Kasi general manager po siya ng MMDA. Talagang hindi nawawala ang general, ang pagka-general eh. Okay, so muli, happy birthday po sa inyo, Sir Nicolas Torre III. Magpalakas kayo. Hanggang alam naman natin, malakas eh. Malakas pa rin si General Torre. Bagamat minsan nung nakakita natin, nagbabike, pero mabinabike niya simula sa bahay nila hanggang sa opisina, inaabot ng 1 oras, sabi niya medyo mahina na yung lolo niyo, sabi niya. Pero hindi, malakas pa rin. Malakas pa rin itong si Chief Torre, the People's General. So muli, happy birthday po sa inyo. Okay, so balik na tayo. Anniversary po ngayon ng pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa dahig. At meron na mga statement si Sara Duterte. Ito po yung pahayag niya sa unang anibersaryo ng pagpanindigan sa katarungan at soberanya. Malagi naman ganun ang nila no? Na naratibo nila eh. So pakinggan natin itong si Sara Duterte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Okay, so ayan mga kababayan, yan na naman yung soberanya. Puro sila soberanya. Dapat daw mahalin ang Pilipinas. Pero mga pro-China naman.
Pro-China naman. Di ba? Kasama ng mga kanilang mga kasamang tsinador. Oh. Ayan, halimbawa yan, oh. Na hanggang ngayon pinaglalaban pa rin ang claim ng China. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, masakit na sa tenga to si Marcoleta eh. Ayoko na marinig, hindi ako interesado sa pinagsasabi mo. Saka napansin niyo ba mga kababayan, nung kahapon, nagsasalita si Marcoleta, lagi niyang binabanggit, gusto na ng taong bayan. Ito ang gusto ng taong bayan. Dapat malaman ng taong bayan. Nakikinig ang taong bayan. Puro taong bayan. Taong bayan ba o mga kasamaan nyo lang mga pro-China ang makikinabang kung sakali yung kasi yung pinaglalaban niya yung teritoryo ng Pilipinas may karapatan ang China. Kaya nga tinatawag itong Chinador eh. Kaya sabi ni Lacson, ayoko na makinig sa'yo, sakit ka sa tenga. Paulit-ulit na lang sinasabi mo sabi ni Marcoleta, ayaw mo ba marinig itong mga bagay na importante para sa ating bayan, importante para sa ating mga kababayan? Sabi ni Lacson, hindi, ayoko na marinig, hindi ako interesado sa sasabihin mo. Bakit po? Kasi naman, alam ko na sasabihin mo eh. Ang gagawin mo, sasabihin mo, patutunayan mo na yung claim ng China ay totoo. Ayun po yung mga sinasabi ni Marcoleta. Nag-quote pa nga siya ng meron po siyang sinabi na galing mismo doon sa sinabi ng embahada ng China. So talagang Chinador to. Gusto niyo ba marinig? Ito yun sabi ni Ping Lacson, masakit na sa tenga. Hindi na kaya pang pakinggan ni Senator Ping Lacson ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ay matapos muling banggitin ni Marcoleta ang dapat na malamang totoong limitasyon ng mapa ng West Philippine Sea. So itong Chinador na to, laging yun ang inuulit, paulit-ulit. Tinanong pa ni Marcoleta ano yung Administrative Order number 39. Sabi ni Marcoleta, hindi po nyo alam. Sasabi ko sa inyo, hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa. Hanggang ngayon, hindi may drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado. Maaaring hindi kayo interesado sa sinasabi ko sapagkat sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat dito nakasalalay kung sino ang nagsasabi ng totoo. So ayaw nyo pong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Sabi ngayon ni Lacson, hindi po ako interesado. Kaya ayoko na pong marinig kasi ilang beses po nating napakinggan yan, medyo masakit na sa tenga. Nakalimutan ko yung pangalan pero kasi po, itong Kalayaan Islands, na-discovery po ng isang Pilipino, isang businessman, isa pong mayaman. Pero para kay Marcoleta, hindi yun totoo. Dahil bago pa raw dumating yung nakadiscovery noon, meron na raw mga nandoon. Kaya ito talaga si Marcoleta, imbis na ipaglaban yung claim ng Pilipinas, mas pinaglalaban yung claim ng China. So ano pa ba ang isipin natin? Tapos nagagalit siya pag tinatawag siyang Chinador. Sira ulo pala to eh. Obvious na pinagtatanggol niya yung China. Tapos nagagalit pag tinawag na Chinador. Anong gusto mo itawag sa'yo? Bulldog. American Bulldog. American Bully. American Bulldog. Sabi, naalala ko tuloy yung sabi ng mga commentator. Hindi, ng mga vlogger. Sabi, ito rin si Marcoleta, hindi nagbabago yung itsura ng pagbumuka. Galit, masaya, malungkot, tahimik, maingay. Yung expression ng mukha, walang pagbabago. Mukha pa rin bulldog. Loko talaga yung mga vlogger na yun eh. So yun mga kababayan yung naging sagutan ni Marcoleta sa kaniping Lacson. Masakit na sa tenga. Ako rin mga kababayan actually nababasa ko yung mga comment na ating kababayan. Na sila nakukulitan na sila kay Marcoleta. Makulit talaga ito si Marcoleta. Tama-tama yung pangalan, Marcolet. Makulit, paulit-ulit. Paulit-ulit yung sinasabi niya
Pinagtatanggol ang China, pinagtatanggol ang mga Duterte, pinagtatanggol yung mga DDS. Tapos pag sinabing pro-China, hindi sila papayag, hindi sila sasang-ayon, magagalit pa sila. Tapos laging ginagamit taong bayan, hindi naman ganun eh. Ilang piraso lang kayo. Laging ginagamit yung taong bayan. Ayun yung mga sinasabi ng mga DDS, etong gusto ng taong bayan, ginagawa namin to para sa taong bayan. Taong bayan nga ang kumukontra at nagagalit sa inyo eh. Dahil paulit-ulit lang yung sinasabi nyo. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi po ako interesado. Kahit ano sabi mo, hindi na ako interesado sa'yo. Kasi, kung isasabihin mo lang na ang claim ng China ang kakampihan mo, hindi ako interesado. Dahil Pilipino ako, parang gano'n ang sinasabi ni Ping Lacson. Kayo Pilipino, pero kinakampihan nyo yung mga Chino. Kaya nga mga Chinador kayo eh. Di ba? So, yan lamang po muna mga kababayan ang ating update. Muli, happy birthday kay General Torre. At happy anniversary na rin. Ewan ko kung happy yung anibersaryo ng pagkakadala kay Duterte dyan po sa The Hague. At dito naman sa dalawa, mga kababayan, nag-iinit po itong dalawang ito sa isa't isa. Ako, siyempre, doon ako kakampi sa pro-Pilipinas, mga kababayan. Hindi po sa pro-China. Hindi po sa isang Chinador na paulit-ulit na lang yung sinasabi. Sinasabi tuloy ni Lacson, ayoko na makinig sa'yo, sakit sa tenga. Hindi ako interesado sa'yo. Masakit na sa tenga. Paulit-ulit lang yung sinasabi mo. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.